Bukod sa mga deboto, may kailangan ding i-rescue na isang iho del Nazareno matapos mawala ng malay sa loob po mismo ng andas. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Email pulo pa rin ng deboto itong kahaba ng Quezon Boulevard mula doon sa paanan ng Quezon Bridge hanggang doon sa may ilalim ng Quezon Boulevard underpass. Lahat naghihintay nga sa pagbabalik ng andas. Kanina ay naitala yung posibleng pinakamatagal na pagpapanatili ng andas dito sa may Quezon Boulevard bago ito makapasok sa Arlegui Street. Sa tagal nga ng pag-usad ay isang membro ng Hijos del Nazareno na nasa loob ng andas ang hinimatay at kinailangang ilabas. Sa gitna ng alon ng dagat sa paligid ng andas ng Poong Jesus Nazareno, pinilit ng isang grupo ng mga rescuers ang makalapit. Isang miyembro na pala ng Hijos del Nazareno ang kinailangang i-rescue mula sa loob ng andas. Dali-dali siyang inilabas sa gilid ng andas at dahan-dahang binuhat para mailagay sa stretcher. Halos wala na raw kasing hangin sa paligid ng andas kaya ang mga ihos lubha ring nahirapan. Pero hindi ito nakapigil sa mga deboto na sumampa pa rin sa andas. Ang ilan, nakontento na sa pagpuna sa salamin habang ang iba, pilit inabot ang dulo ng krus na pasa ng Nazareno para ito ay mahawakan at mahalikan. Matagal hindi nakausad ang andas sa Quezon Boulevard dahil naputol ang isa sa dalawang taling humihila rito. Kaya ilang beses nag-atras abante ang andas bago makapasok ng Arlegui. Halos bumangga pa ang andas sa kanto ng Quezon Boulevard at Arlegui. Panay naman ang buhos ng tubig ng mga residenteng nakatira sa gusaling dinaraanan ng andas para mapawi ang init sa hindi mahulog ang karayom na bilang ng mga deboto. Para makausad ang andas, ang mga ihos, inuutusan na ang mga deboto na itulak ito. Sa kabila nito, hindi tumigil ang daluyo ng mga deboto na tila umaagos patungo sa andas. Matapos humigit kumulang isang oras, naipasok din ang andas sa Arlegui. Ang mga debotong napagod sa pagsampa mula pa madaling araw, saglit namang nagpahinga sa mga tent na kanilang inilatag sa ilalim ng Quezon Boulevard underpass. Marami sa kanila, aabangan daw ang pagpasok ng andas sa simbahan ng Quiapo kung anong oras man ito bumalik. Ang grupong ito na namimigay ng libreng sandwich sa mga namamanata, mananatili rin daw dito para magbigay ng pagkain hanggang sa makabalik ang poon sa loob ng simbahan. Ito naman yung panata nyo, tumulong sa iba. Ito na yung taon-taon namin ginagawa dito. Nagmistura namang open market ang bahagi ng Quezon Boulevard malapit sa Espanya sa dami ng mga nagtitinda, mula pagkain hanggang mga tuwalya at t-shirt na may imahe ng Poong Jesus Nazareno. Email update doon sa ihos na nawalan ng malay doon sa loob ng andas. Maayos na raw ang lagay ng 31 taong gulang na meron ng ihos del Nazareno. Pagpasok pa lang dito sa may Quezon Boulevard ay nahihirapan na raw siyang huminga at pagdating dito sa may malapit sa Arlegui Street ay naapakan daw siya ng mga deboto na umaakyat doon sa andas at doon na siya nawalan ng malay. Ayon doon sa mga medic na nag-asikaso sa kanya ay maswerte na agad siyang natanggal doon sa andas. Mahigit 1 minuto rin daw siyang nawalan ng malay, Emil. Ayon naman kay Alex Serasga, ang technical advisor ng Traslasyon, ay wala raw kinalaman yung pagkakaputol ng tali dun sa mabagal na pag-usad ng andas dito sa may Quezon Boulevard papasok sa Arlegui. Sadya daw talaga masikip itong Arlegui Street at punong-puno ito ng mga tao kaya hirap silang mapaandar yung andas dito sa kalyeng ito. Katunayan, napakatagal bago na ilusot yung andas dito sa Arlegui at dahil dito ay posible nga daw maantala at ma-delay itong traslasyon kung ikukumpara noong nakarang taon. Yan ang latest mula dito sa Quezon Boulevard. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Mga kapuso, may nagbabadyang bagong sama ng panahon sa mga susunod na araw. Ayon po sa Pag-asa, posibleng may low pressure area na mabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng susunod na 6 na araw. Maaring lumapit yan sa silangan ng Mindanao at magsisimulang makaapekto sa Caraga at Davao Region maaring sa Linggo o sa Lunes. Hindi po inaalis ang tsansa nitong maging bagyo pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po sa mga update.
Sa ngayon, amihan, easterlies at shear line pa rin ang makakaapekto sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, mataas na ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa, Eastern at Central Visayas, pati na sa Caraga. Magpapatuloy yan sa Sabado ng hapon at mas marami ng ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Halos ganito rin ang panahon sa linggo. Marami pa ring uulanin at may heavy to intense na ulan pa rin sa eastern sections ng Northern Luzon. Sa Metro Manila, hindi po inaalis ang tsansa ng mga pag-ulan pero hindi malawakan at maaring panandalian lamang. Natagpuan na kahapon ng Philippine Army ang isang Filipino-American na iniulat na nawala noong January 1 matapos maipit sa engkwentro ng militar at ng New People's Army sa Occidental, Mindoro. Pero ang isang grupo, may hinala na staged ang video ng militar at pag-recover sa pagligtas nila sa babae. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. May tao. Okay, we're here. Anong pangalan mo? What's your name? Sa videong inilabas ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army, makikita kung paano umano nila natagpuan kahapon ang Filipino-American na si Chantal Anicoche. Si Anicoche, 25 anyos, ay naunang napaulat na nawawala matapos ang engkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno at New People's Army sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong January 1. Agad siyang inalok ng pagkain at tubig. Is this you, Chantal, in the picture? Ayon sa tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army, natagpuan si Anicoche hindi kalayuan sa lugar ng engkwentro. She's a person of interest, so we brought her here. We brought her here dito sa Camp Kapinpin. Kasi nga, pag mga ganyang bagay, meron tayong mga protocol no, na ginagawa. So, but firstly, her medical condition was assessed and merong psychosocial processing. She's okay. She's safe. Nakipag-ugnayan na rin daw sa militar ang ina ni Anicoche na nasa Amerika. Dinala raw sa 2nd Infantry Division si Anicoche at sumasa ilalim ito sa debriefing. Wala pa tayong conclusive na ano ngayon kasi nga ongoing pa yung kanyang debriefing, yung kanyang processing. But syempre, usually naman kasi pag ganyan, kung titingnan mo yung mga ibang katulad ng mga kaso niya, is nagkakaroon talaga ng filing of cases. Pero ang human rights group na Karapatan, may dudang mas maaga pang natagpuan ng AFP at dalaga. Kaya raw dapat na i-release na ito ng militar. Tingin po namin staged yung ginawang video ng incident ng recovery ni Chantal Anicoche kahapon. Dahil sa ingay no, ng call para ilitaw si Chantal Anicoche, even reaching the authorities sa US government, dahil US citizen si Chantal, no, na pilitan na gawin yan no, ng ating mga nasa Armed Forces of the Philippines. Humarap naman sa media ang ina ni Jerlyn Rose Doydora, ang estudyanteng namatay umano sa karamdaman sa kasagsagan ng engkwentro noong January 1. December 24 daw nang huli itong makita ng pamilya. January 1 ng gabi, parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung isa po siya doon na isa po siya doon na isa po yun, siya po yung patay doon. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Sinisisi naman ng Hands Off Our Children movement ang ilang makakaliwang grupo na nagre-recruit umano ng kabataan para sumapi sa New People's Army. Ngunit yung anak pala namin ay na-recruit na sa kabundukan upang mag-armado. Ito na yung tinatawag na terror grooming. Yung utak nila ay tineterror grooming na ng mga samahan nito para yakapin ang armadong pakikibaka.
Ayon sa grupong karapatan, base sa impormasyong nakalap nila, si Doidora ay nagsasagawa ng research at volunteer work habang si Anicoche ay kasama sa isang solidarity mission. Tingin po namin yung akusasyon ng terror grooming ay isang paraan para supilin yung karapatan ng mga kabataan sa critical thought. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Para muling ipakita ang kanilang masidhing pananampalataya at debosyon, libu-libong deboto ang nasa Maynila ngayon para sa taunang pista ng Poong Jesus Nazareno. Pero itong isang nakilala namin mula Cavite, nakikiisa sa pamamagitan ng pagpinta. Sa araw na to, muling napuno ang mga kalsada ng Maynila ng libu-libong mga deboto para ipagdiwang ang kapistahan ng Jesus Nazareno. Isa sa mga deboto ang pamilya ni Nathaniel mula General Trias, Cavite. Bata pa lamang po ako ay dinadala na ako ng aking mga magulang sa Quiapo Church at doon po nasaksihan ko yung taunang traslasyon. Habang lumalaki po ako at ngayon po ay isang ganap po akong santero o kamarero na nangangalaga ng mga poon, mas lalo pong napalapit yung debosyon ko sa Poong Nazareno. Pero iba raw ang paraan ng pagpapakita niya ng pananampalataya sa poon. Hindi man daw siya nakasali sa prosesyon. Dinadaan niya ito sa pagpipinta ng mga imahe ng traslasyon. Naisipan ko pong ipinta yung sinang traslasyon panahon ng pandemic noong nakansela yung taunang traslasyon. In my own little way, maraming natuwa at maraming nabuhay ng loob na kahit man lang sa pintang larawan nakita nila yung scene ng traslasyon. Nitong nakaraang taon naman, gumawa si Nathaniel ng mas malaking obra na pinamagatan niyang Agos ng Pananampalataya. Kaya ko siya pinangalan ng Agos ng Pananampalataya dahil gusto kong ipakita yung dagat ng tao at libo-libong, actually milyon-milyong taong dumarag sa tuwing traslasyon. Nakasuot po sila ng maroon at dilaw, sumisimbolo sa kulay ng Nazareno. Isang way po ito ng pagpapakita ko ng aking devotion. Then at the same time, naniniwala ako na through time, ang art po ay lagi po nating masasaksihan. So it will always remind us of the events na tulad ng ganito. There is such thing as vibration. Hindi tayo puro material. Meron tayong vibration sa katawan na nakukuha mo ang communication mo, lalo higit, meron kang medium. May ibang dating lalo kung ikaw ay nananampalataya. Kaya ito, kung tatanungin natin, ano ba simulain? Pananampalataya. Pananampalataya at pagbibigay ng pag-asa sa lahat ng pagdurusa sa buhay. Yan ang simulain yan. Hanggang sa ngayon, tutuloy. Pero alam niyo ba kung kailan at paano nagsimula ang debosyon ng napakaraming Pilipino sa Poong Jesus Nazareno? Yakim! Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na pinaniniwala ang mapaghimala ay dumating sa Maynila dala ng mga paring Recoleto mula Mexico 1606. May paniniwala na kaya raw itim ang imahe na ito ni Jesus dahil na-damage daw ito ng ang galyon na nagdala rito sa Pilipinas ay nasunog. Pero ayon sa isang eksperto, naging itim ang imahen dahil gawa raw ito sa isang dark colored na kahoy na kung tawagin ay meskite. Mula noon, naging tradisyon na ng maraming Katoliko ang dumalo sa taunang traslasyon. Ang mga pinakamatagal na prosesyon na umabot na mahigit 22 hours nangyari noong taong 2012, 2017 at 2018. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Nirelieve sa pwesto at iniimbestigahan ngayon ng Philippine Army ang isa nilang opisyal dahil umano sa pagbawi nito sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Inalis si Colonel Odi Mongao bilang commander ng Training Support Group matapos kumalat sa social media ang isang pahayag na hindi na raw nito sinusuportahan ang Pangulo. Ayon sa Philippine Army, inaalam nila kung si Mongao na nga ang nag-post ng mga pahayag sa social media. Sinabi ni Major General Michael Lohico, commander ng Philippine Army Training Command, na sa pag-alis kay Mongao sa pwesto, maisasagawa ang masusing investigasyon sa kanya. Sinisikap daw nilang makipag-ugnayan kay Mongao pero hindi nila ito makontak. Sinusubukan din namin siyang hingan ng pahayag.
Under detention ang isang dredging vessel na nakitaan ng Philippine Coast Guard ng mga paglabag. Kabilang ang problema sa automatic identification system na may banta sa seguridad ayon sa eksperto. Nai-report na raw ito ng PCG habang inaalam pa kung may iba pang dredger na under detention. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ito ang dredging vessel na Kangling 539 na nakadao ngayon sa Manila Bay. Under detention ito ngayon matapos makitaan ng mga paglabag ng inspeksyonin ng Philippine Coast Guard noong January 6. Isa sa mga nakita, problema sa Automatic Identification System o AIS ng all Filipino crew na charter boat. Concentratedly AIS po talaga, ma'am, no? Ang naging report po neto. Kasi malaking bagay rin po na ma-rectify muna ang AIS. It would compromise, ma'am, the safety of the vessels. Not intentional, erroneous transmission po ng identity. May times na nag-shutdown, bumabalik po sa default setting, and then hindi po in working language yung equipment po. So nahihirapan po yung ating mga Filipino crew. Bukod pa ito sa mga expired na dokumento na nakita ng Vessel Safety Enforcement Inspection Team ng PCG. Ayon sa isang maritime security expert, may security concern ang paglabag sa Automatic Identification System o AIS. Kapag nasa Manila Bay daw kasi ito, Pilipinas ang lumalabas na registry. Kapag magagawin naman daw sa bahagi ng Zambales o Cagayan at sa iba pang lugar sa Northern Luzon, iba naman ang lumalabas. I mean, if you're going to have dozens of these dredgers sitting, within a few hundred meters of your capital, you're certainly going to want to know what's on those ships. If a ship is able to do this for over 2 years without being stopped, I think that should cause some people to ask some very hard questions. Kinumpirma rin ng Coast Guard na nagkaroon ng paglabag ang Kangling 539 nang inspeksyonin nila ito noong nakaraang taon. Bagamat na ituwid naman daw ito ng dredger vessel kaya nakabalik sa operasyon. Particularly sa life-saving appliances po niya and mga firefighting equipment. Ang Coast Guard naman po, ma'am, once na makorek po ng barko, yung mga nakita po nating deficiencies, automatic po nag-resume po sila sa kanilang operation. Sa ngayon, meron raw 27 na dredging vessel na nag-ooperate sa reclamation sa Manila Bay ang under inspection ng Philippine Coast Guard. Kabilang na nga itong barko kung saan tayo nakasampa ngayon. 12,500 cubic meters na buhangin ang kayang ikarga sa barkong Harvest 89. Chinek ang mga dokumento, navigational equipment at iba pa ng Vessel Safety Enforcement Inspection Team ng Philippine Coast Guard ang nasabing barko. Gusto raw makatiyak ng Coast Guard na seaworthy ang mga dredging vessel na bumabiyahe. Paglilinaw ng Coast Guard, bahagi ito ng kanilang routinary inspection sa mga barko, bagamat lalo raw nila itong pinaigting ngayon kasunod ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Before pa po nag-i-inspect na po tayo. So nagpa-follow up lang po tayo sa mga inspection at saka continuous pa naman po yung inspection natin. Saan niyo po kinukuha ang mga depende po sa order sa amin ng company. Minsan Ilocos, minsan Maglalabas daw ng updated na listahan ng PCG kapag natapos silang inspeksyonin ang lahat ng dredger. Sa ngayon, 14 na dredging vessel na ang natapos inspeksyonin. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Muling nanaig ang galing ni Pinay tennis superstar Alex Ayala dahil aabante na siya sa semifinals ng 2026 ASB Classic sa New Zealand. Tinalo niya ang pambato ng Poland na si Magda Linette sa score na 6-3, 6-2. Sunod na makakaharap ni Ayala si Xin Yu Wang ng China para sa semifinals ng WTA 250 event. Pero sa doubles tournament, tinalo si Alex at kanyang doubles partner na si Iva Jovic ng Chinese duo sa semifinals. Nahaharap sa kasong panggagahasa ang isang pulis na nahuli pa ang pagdala sa biktima sa isang motel. Depensa ng abogado ng pulis, may unawaan ng kanyang kliyente at ang babaeng nagrereklamo. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pasado alas 6 ng umaga nitong December 4 nang makuha na ng CCTV ang isang babaeng walang malay na dumiretso papasok sa isang motel sa Sampaloc, Maynila. Sa loob ng motel, makikitang papasok ang lalaki at dadalhin sa ikalawang palapag ang babae.
Pinagtulungan pang buhatin ng lalaki at tauhan ng motel ang babae hanggang tuluyan siyang naipasok sa loob ng kwarto. Sa loob ng 3 oras, inabuso raw ang 27 anyos na babaeng biktima ng lalaking bumuhat sa kanya na isa palang pulis na may ranggong patrolman. Kwento ng biktima. Nung nagising po ako, nakaganyan po yung kamay ko. Na nakadiin po siya sa kamay ko na ganito. Kaya nagkaroon din po akong pasan dito. Pinipilit ko po lumaban pero hindi ako makalaban. Dahil nanghihina po ako ng mga oras na yun. May nakita rin po akong baril na nakaharang sa pintuan. Dali-dali raw siyang bumangon at nagbihis. Pero paglabas ng kwarto, nadulas pa siya habang pababa ng hagdan dahil sa matinding hilo. Tuluyan na siyang nakalabas ng motel pero sinundan pa rin ng suspect. Anong mga oras na yun, natakot po ako. Kasi iniisip ko, kung mag-i-hysterical po ako, magwawala ako. Pwedeng may gawin siyang masama sa akin. Pwede niyang iputok yung baril. Pero sinasabi niya sa akin na, huwag ka munang umalis, mag-usap muna tayo. Mga ganyan. Pero sabi ko hindi. Gusto ko na lang umuwi. 4 na oras bago ito o pasado alas 5 ng madaling araw, makikita ang biktima habang inilalabas na naka-wheelchair at wala nang malay sa isang bar sa Tomas Morato sa Quezon City. Maya-maya, isinakay na siya sa sasakyan ng suspect habang tinutulungan ng kanyang kasama na isa ring pulis. Hinala ng biktima, nilagyan ng suspect ng pampatulog ang kanyang inumin. Nagpunta raw silang magkaibigan sa naturang bar matapos hayain ng kaibigan nilang pulis. Ang naalala raw ng biktima bago siya nawala ng malay. Nung time na huling CR ko po, may naiwan po akong baso ko na may laman. Ngayon, nung huling ininom ko po yun, edi medyo okay pa po ako. Pero after ilang minutes, nag-iba na po yung pakiramdam ko. Totally parang nag-blackout na lang po akong bigla. Nakawala na po akong maalala. Sa medical legal report ng MPD, lumalabas na ginahasa ang biktima. Ipinakita rin ng biktima ang mga pasa at sugat na kanya nakuha sa sinapit na pang-aabuso. Kaibigan po namin siya ng ilang taon na. Kaya tiwala rin po ako Kasi kababata po namin siya. Kumpare pa po siya ng asawa ko. Pero anong ginawa mo sa akin? Binaboy mo ko, ginahasa mo ko. Lumapit sa Volunteers Against Crime and Corruption o VACC ang biktima at kanyang asawa. Nangako naman ng VACC na susuporta ang kanilang mga abogado at mga miyembro sa kaso. Nakaka-alarma kasi pulis na naman, ibang level itong ginawa. We are demanding the PNP leadership na i-resolve to the soonest time possible. Mayor Isko Moreno, sana po matulungan niyo po kami ngayon sa nangyari sa asawa ko. Nagmamakawa po ako sa inyo, Mayor. Hindi po deserve ng asawa ko kung ano yung nangyari sa kanya. Giit ng abogado ng suspect na pulis, hindi raw totoo ang ibinibintang sa kanyang kliyente. Hindi totoo ang mga aligasyon. Isusumite namin yung mga larawan. May mutual understanding silang dalawa. Hindi natin ito tinotolerate at makakaasa kayo dito sa mabilis nating resolution dito sa kanyang admin case. Naghain naman nila Police District ng reklamong panggagahasa laban sa kanilang kabaro habang patuloy namang umuusad ang preliminary investigation ng kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nothing beats a Siargao holiday dahil bago mapanood sa upcoming series na Secrets of Holiday of Hotel 88 ay nag-enjoy muna ang ilang ex-PBB housemates sa kanilang quick trip sa Siargao. Pero ang fans may napansin sa set of photos ng ex-housemates na kanilang kinakiligan. Makichika kay Nelson Canlas. Sun, Swim, and Sparks ang atake ng Siargao trip ng ilang ex-PBB housemates na sina AC Martinez, Vince Maristella, Ralph De Leon at Kira Ballinger. Kasama rin ang sparkle actor na si Sean Lucas. Kabilang sa naging highlight ng trip, ang paayuda ng isa sa mga minahal na love team sa bahay ni Kuya na as Ralph. Ang eagle-eyed fans napansin ang closeness ng dalawa. Si AC may caption pa sa post na happiest na lalong kinakiligan ng fans. Siyempre, may fair share of post din ng other half ng As Ralph kung saan nakaakbay siya kay AZ. Tanong tuloy ng marami, ano na nga kaya ang real score ng dalawa? Pero di lang kilig ang angat sa trip, kung di ang kanilang spirit of friendship. Gaya na lang nina Vince at Kira na nag-TikTok pa together.
Matchy-matchy din si Kira at AC ng maxi dress na perfect for the beach. Habang ang boys, kitang-kita rin ang pagiging close sa isa't isa. Siyempre, hindi makukumpleto ang trip kung walang Poodle Fight. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Friday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Salamat sa iyo, Iya.